Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, tunying or katunying kumanta. Tatapos sa BBM admin, laglagan na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa pagnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si SOJ Boying Remulla. Ito po ang kanyang statement mga kababayan mula po sa Abante News Online 2 hours ago. Ngayon po July 10, 2025. Sabi po dito mga kababayan, kahit walang bangkay, ito'y patungkol pa po sa mga sabungero. Kahit walang bangkay, tuloy kaso versus mga suspect. DOJ, mga missing sabungero, drug war may connect. Ibinunyag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Boying Remulla, na ilang individual na suspect sa mga missing sabungero ay konektado rin sa madugong giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yan mga kababayan, no? Teka lang, ang labo naman ito. Na? Department of Justice sasabihin kahit walang bangkay, tuloy ang kaso. Paano nyo po mapapatunayan na yung sinasabi ng witness ay totoo kung hindi mare-recover yung mga bangkay? Sabi nga po sa nabasa ko, no? Sinabi po ng isang attorney na kapag wala po ang bangkay or hindi na-recover, hindi man lang nahukay, nakita, no? Yung bangkay, paano mo masasabing may krimen na nagawa? Di ba? Kailangan nyo munang mahanap kung totoo man yan bago nyo po, di ba? Kasi ang labo naman mga kababayan. Ipapakulong mo ang isang tao ng walang ebidensya. Di ba? Tama naman yung sinabi ng isang attorney, di ba? Nakalimutan ko lang po yung pangalan pero na-share ko po yun dito sa ating channel. Sabi niya po doon, yung context po ng kanyang sinabi, kailangan muna, no, hanapin whatever it takes, itong mga bangkay. Kasi hindi po magiging isang krimen kapag hindi po na hanap yan. Kasi oo nga naman, ano naman ang ikakaso mo? Wala namang sino magrereklamo, ba? Kaya kailangan hanapin mo muna yan. At dito naman po mga kababayan, sa pagkukonect ni SOJ Boying Remulla sa war on illegal drugs ni dating Pangulong Duterte, yung mga sabongero, nako, lahat na lang siguro gusto nyong isisi kay former President Duterte. Well anyway, ang taong bayan naman po ay hindi naniniwala dito kay SOJ Boying Remulla. Base po sa mga komento. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang at eto pa. Sabi po dito ni SOJ Boying Remulla, about naman po ito sa kanyang application, no? Sa posibleng sa posisyon bilang isang leader ng ombudsman. Sabi niya po dito, it's not a retirement job. It is the most important job in this country. Oo nga eh. This is the most important. Kumbaga sa committee ng Senado, ito po ang pinaka Blue Ribbon Committee, no? Ng ating bansa. Itong ombudsman. Oo nga, ito po ang pinaka-importante. At dapat hindi po ito mapunta sa inyo. Kasi ngayon pa nga lang mga kababayan, dito po sa
sa kaso ng mga sabungero, parang wala na tayong wala na tayong nakikitang pagkapatas, no? Nitong si Remulla. Kawawa naman po yung mga pamilya ng mga na ito kasi napopolitika na po eh. Yung sa sabungero, di ba? Napopolitika na. Biruin mo, ang layo-layo na ng pagsasabong, isabong yan O, tapos i-connect mo pa kay former President Duterte. Ibig sabihin mga kabayan, namumulitika na naman po sila. Paano pa kaya kung maupo itong si SOG Boying Remulla dito sa ombudsman? Baka lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte ay magkaroon ng kaso sa ombudsman. Biruin mo, sarili niya nga, kung siya man ang ilalagay sa ombudsman, ay dapat siya rin kasuhan yung sarili niya. Lilitisin niya yung sarili niya. Diba dahil may mga kaso po ito si Boying Remulla sa ombudsman. Kaunting delikadesa naman po. Dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Kung si SOG Boying Remulla ang kanyang itatalagang bagong ombudsman. Diba? Nakakahiya naman po. Ito pa mga kaubayan, BP Sara, may revelasyon patungkol po kay alias Rene. Sabi po ni BP Sara, Rene, nakasama raw mga ICC witness kung saan siya pinatira ni Hontiveros. Yan po ang statement ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya po dito, nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly. In fact, mayroong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses kuno ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Risa Hontiveros. Naku po. Baka nagbe-briefing yung mga ICC witness, mga kaubayan, para isang tono lang ang kanilang ikakanta, di ba? Pero mga kaubayan, no? Di ba napakarami po ng ICC witness? Baka pinili lang nila. Nagpa-audition yata si Risa Hontiveros kung sino ang magaling, kung sino pong magaling at may utak na tumistigo. Okay? At may rehearsal pa siguro ito. Biruin mo, pinag-isa lang yung lahat ng witness niya. Talagang may farm talaga, no? May farm ng mga fake witnesses itong si Senator Risa Hontiveros. Alright? At kaugnay nga po dyan, mga kaubayan, Senator Risa Hontiveros, mukhang nagpa-survey, Ito po. Hontiveros most favored senator. Ayon po yan sa Publicos, yan mga kaubayan. A survey conducted, ito The Manila Times, mula po ito sa The Manila Times. Manila, Philippines. A survey conducted by Publicos Asia found that Senator Risa Hontiveros is the most favored senator by Filipinos, followed by Senator Raffy Tulfo and Senator Alan Peter Cayetano. Totoo ba to? Mukhang nangumisyon kayo Sa kabila ng kinaharap ni Senator Risa Hontiveros na nagtatanim ng mga witnesses at nagbabayad ng mga witnesses. Siya pa ngayon ang most favored senator. Are you sure? Nako talaga Pag kayo po ay nalalagay sa alanganin, itong mga politiko, pag nalalagay po sa alanganin, bigla na lang pong may lalabas na survey. Tapos, ipapakita po sa survey ito na sila po ang pinaka, no? Dito sa mga survey na ito. Pero, ang tanong, naniniwala ba ang taong bayan dito sa survey ng Publicos na ito na si Senator Risa Hontiveros ang most favored or pinaka-paborito na senador ng taong bayan? Aba. First time po nating marinig. At first time po nating marinig na nagkaroon ng survey na most favored.
Ewan ko lang kung nagkaroon na before, pero ah, base po sa aking kaalaman, ito ay base po sa aking opinion, ngayon lang po ako nakapag-encounter ng most favored senator. At si Senator Risa Hontiveros pa talaga. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, President Bongbong Marcos Jr. sabi po dito sa kanyang statement, huwag kayong mahihiya kapag kayo'y may pangangailangan. Sabihan ninyo itong ating mga LGUs. Ang ating mga kalihim ay hindi na natutulog. Alam ko po yan dahil ako rin hindi na po ako natutulog. Mukhang mga gising na gising sila. Hindi na po natutulog ang ating mga secretaries at ang ating presidente, mga kababayan, no? Ibig sabihin, gising na gising po ang mga ito. Kapag tayo daw ay may kailangan, pumunta na lang tayo sa mga LGUs, mga kababayan. So, alam naman po natin kung ano ang what is the process, no? Kung hihingi ka ng tulong, marami ka pa talagang kailangan daanan, Kaya hindi po ganun kadali ang humingi ng tulong sa gobyerno, mga kababayan. Marami pang ano yan Marami ka pang pagdadaanan, before you get help, no? Ano ang iyong masasabi dyan na hindi na natutulog ang ating mga sekretaryo at ang ating Pangulo? Matulog naman po kayo paminsan-minsan, Mr. President, ito pa mga kababayan, nako po. Kahapon po ay shinare natin yung naging pahayag ni Chavit Singson na siya po ay iniwan sa ere, no? Or nakalimutan na ni President Bongbong Marcos Jr., no? Ito naman ang balita ngayon mula sa Abante News Online. 1 hour ago mga kababayan, kinontra ng Malacanang ang pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na tila nakalimutan na siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagkatapos nitong tulungan noong 2022 presidential election. Ayan, no? Pinasisinungalingan po ni Claire Castro ang statement ni Singson na nagkaroon ng Alzheimer, no? Nakalimutan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Chavit Singson. So, sino ba sa dalawa ang paniniwalaan natin? Yung ginamit or yung manggagamit? Kasi dalawa to yung si Chavit Singson, ginamit po ni PBBM. Si BBM naman, manggagamit, di ba? Like what he did to our Vice President Sara Duterte. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, nagsalita na po si Katunying. Eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos ang kaliwat ka ng panggigipit na kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga Duterte na halos taplakan na ng langit at lupa ay lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tila sadyang hindi nyo talaga mapipigil ang lalabas at lalabas na talaga ang buong katotohanan na siyang tila gigimbal at sasampal sa lahat ng mga kumakalaban at pikit matang mga buhay ang mambabatas at mga loyalistang hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan pa rin sa katotohanan. Anthony Taberna or mas kilala bilang Katunying, di na nakapagpigil at harapang binasag na ang katotohanan at pagiging diktador ng Malacanang umandar na naman. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, bakit gusto nyong tanggalan ang pinakamagaling na reporter ng Net25 si Ellen Santos sa Malacanang Bet? Takot ba kayo sa kanyang mga katanungan? O sadyang takot lang kayong malaman ng taong bayan ang tunay na pinagagawa ng kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.?
Ito ang naging sersyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ng kumalat ng balitang gustong ipatanggal ang Malacanang ang batikang reporter ng Net25 na walang iba kundi si Eden Santos sa Malacanang Bet dahil nga daw nilabag nito ang seguridad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So yun mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.